Hello, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng mga kapatiran dyan. Nandito na naman po tayo mga kapatid sa pagtatalakay at pagbubulay-bulay sa salita ng ating alahayam, our daily bread. At ang tatalakayin natin ngayon mga kapatid ay ang Book of Genesis pa rin, chapter 29. Hallelujah. Babasahin ko po mga kapatid ang buong chapter at ating pagbubulay-bulayan ang mga nilalaman nito. Genesis chapter 29 verse 1. Therefore Jacob passed forth and came into the east land, and he saw a wheel in the field, and 3 flocks of sheep resting beside it. For why the sheep were watered thereof, and the mouth thereof was closed with a great stone. And the custom was that when all the sheep were gathered together, they should turn away the stone, and when the flocks were watered, they should put it back again on the mouth of the wheel. And Jacob said to the shepherds, Brethren, of whence be ye? Which answered, Of Haran. And they answered, We come from Haran. And he asked them and said, Whether ye know Laban, the son of Nahor? And they said, We know him. Jacob said, Is he whole? Jacob asked, Is he well? And they said, He is in a good state. And lo, Rachel his daughter cometh with his flock. And Jacob said, Yet much of the day is to come, and it is not the time that the flocks be led again to the folds. Soothly give ye drinks to the sheep, and so lead ye them again to meat, and then ye take them back to the pasture. Which answered, We may not tell all the sheep be gathered together until we remove the stone from the mouth of the wheel, to water the flocks, when we shall water the flocks. Yet while they spake, and lo, Rachel came with the sheep of her father. And when Jacob saw her, and knew her to be the daughters of Laban, his mother's brother, and the sheep to be of Laban his uncle, he removed the stone with which the wheel was closed. And when the flock was watered, he kissed her, and he wept with voice raised, and with a voice raised up, he wept for joy. And Jacob showed to her that he was the brother of her father, and the son of Rebekah. And she hasted and told to her father. And Jacob told her that he was her father's kinsman, and Rebekah's son. And she hastened home and told her father. And when he had heard that Jacob, the son of his sister, came, he ran to meet him, and he embraced Jacob and kissed him, and led him into his house. Forsooth, when the causes of the journey were heard, Laban answered, Thou art my bone and my flesh. And after that the days of a month were filled. Laban said to Jacob, Wherefore thou art my brother, thou shalt serve me freely. See thou what meed thou shalt take. Laban said to Jacob, Though thou art my kinsman,
shalt thou serve me for nothing? Nay, see what reward thou shalt take. For so Laban had two daughters. The name of the elder was Leah. Softly, the younger was Rachel, but Leah was bleary-eyed, and Rachel was so fair-faced and lovely in sight. And Leah was blurry-eyed, but Rachel had a beautiful face and was lovely to look at. I mean, and Jacob loved Rachel, and so he said, I shall serve thee 7 years for Rachel, the younger daughter. Laban answered, It is better that I give her today than to meet another man. Dwell thou with me. Therefore Jacob served 7 years for Rachel, and the days seemed few to him for the greatness of his love. And at last he said to Laban, Give thou my wife to me, for the time is fulfilled that I enter into her. And so when many companies of friends were called to the feast, we made the weddings. And in the eventide, Laban brought in to him Leah his daughter. But in the evening, Laban brought in his daughter Leah to Jacob. But Jacob was too drunk to know, and gave an handmaid, and Laban gave his slave girl, Zilpah by name, to his daughter. And when Jacob had entered into her, as by custom, when the morning was made, he saw Leah, and he said to his wife's father, What is it that thou wouldest do? Whither I serve not thee for Rachel? Why hast thou deceived me? And after Jacob had slept with his wife, as by custom, when the morning was made, he was that it was Leah. And he said to his wife's father, What hast thou done to me? Did I not serve thee for Rachel? Why hast thou deceived me? Laban answered, It is not custom in our place that we give first the younger daughter to weddings. And Laban answered, It is not the custom in our place that we give the younger daughter first in a wedding. Fulfill thou the week of days of this wedding, and I shall give to thee also this Rachel, for the work in which thou shalt serve me for other 7 years. Jacob assented to the covenant, and when the week was past, he wedded Rachel, to whom her father had given Bilhah for an handmaid, to whom her okay. Verse 30. And at the last, Jacob used the wedding's desire, and set the love of the latter wife before the first, and Jacob served Laban 7 other years. And so at the so Yahweh saw that Jacob despised Leah, that is, loved her less than Rachel, and so he opened Leah's womb, while her sister dwelled barren. And Leah childed a son, conceived, and bare a son, and he called his name Reuben, and said to Yahweh, Hath seen my meekness, now mine husband shall love me. And again she conceived and childed a son, and said, For Yahweh saw that I was despised, he gave also his son to me. And she called his name Simeon.
And she conceived the third time, and childed another son. And she said also, Now mine husband shall be coupled to me, for I have childed 3 sons to him. And therefore she called his name Levi. The fourth time she conceived and childed a son, and said, Now I shall acknowledge to Yahweh. And therefore she called his name Judah, and ceased to child. Hallelujah. So, dito natin makikita mga kapatid ang buhay ni Jacob nung siya ay umalis sa puder ng kanyang ina sa kanyang mga magulang dahil galing ito sa hindi pagkakaintindihan sa kanyang kapatid na si Esau. Pinalelo ng kanyang ina si Jacob dahil hindi natin maipagkakaila mga kapatid na tawag dito, sila'y nagkakasala kay Esau. Though it is part of the plan of our Alahayam, maybe, but it is not suited kumbaga, sana hindi karapat-dapat ang mga nangyayari. But teka nga, all things work together for good. So, to the people of Alahayam, according to His purpose. So, may mga bagay-bagay na mahirap iintindihin, mahirap nating maiintindihan at first, but in the long run, maiintindihan natin ang lahat na kaya pala nagagawa ito, nangyayari ito dahil may purpose ang lahat. Dahil kung aalamin natin mga kapatid, gaya ng mga nasabi na ng ating mga kapatid na si Brother Rix at saka si Brother Rowie sa preceding chapters of this book, na ilahad nila yung buhay o nangyayari ni Jacob and na Esau when Isaac yung gagawin na ni Isaac yung blessings nga, yung pagpapala or pagbibigay ng pagpapala sa elder brother dahil sa custom ng mga ninuno natin na kumbaga kung dito pa sa Bisaya sa aming dialect, magulang usa. Dito sa Surigao, minaguyang. What I mean is yung nakakatandang kapatid na lalaki ang karapat dapat na magmamana ng mga gawain ng ama. Okay. So, dito natin makikita mga kapatid ang nangyayari at na ilahad na ng ating mga kapatid yung nangyayari ni Jacob at saka kay Esau when Rebecca heard na magbibigay na ng blessing si Isaac. So ginawa nila what do I say, pagtataksil ba? Ganun pa rin, ganun siguro ang
ang word na magagamit natin. But ika nga, si Abraham na mismo ang nagsasabi kay Sarah na ang lahat ng mga bagay-bagay na mangyayari at nangyayari sa ating mga buhay ay pinahintulutan ng alahayam ng Aba sa atin upang para na rin sa ating kabutihan. Kahit makagawa man tayo ng hindi kaaya-aya sa kanyang harapan, but always our alahayam will make a way that there seems to be no way for us. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kalala ang magagawa natin kung ang buong pagkatao natin ay kung marirealize na natin na tayo ay nagkakamali at marirealize natin na nakagawa tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, and when we realize it, na magagawa nating hihingi ng kapatawaran at gagawin natin ang karapat-dapat na hindi lang basta-bastang hihingi ng kapatawaran, kundi hindi na uulitin ang gawain iyon na hindi karapat-dapat. Kumbaga, repentance is the key. We must repent. Kailangan talaga natin magsisisi, humingi ng kapatawaran at magsisisi. Repentance means yung iiwanan na ang ganung gawain na hindi karapat-dapat at hindi na ito uulitin. That is repentance. Okay. Dito tayo mag-focus sa pangyayaring nagaganap dito sa chapter 29 na ito nga, nung napunta na nga si Jacob sa lupain sa eastward ng lupain, doon siya napunta dahil pinasibat. hindi pinasibat. Hindi yun. Sa Tagalog pala yung sibat yun tawag dito, spear. Ang mga Bisaya nakakaintindi kung ano ang sibat. Pinalayas nga. Nung pinalelo muna ni Rebecca si Jacob, sabi ni Rebecca na pumunta ka doon sa lupain ng aking kapatid. Doon ka muna. Dahil galit na galit si Esau sa iyo. Okay. So, ito nga. Dito niya natatagpuan nga niya ang kanyang uncle. Natatagpuan niya ang kanyang uncle na meron ding kaya sa lugar na ito. Ang kanyang uncle na si Laban. So, dito rin natin nakikita na love at first sight siguro ito si Jacob kay Rachel. Dahil sila ang unang nagkikita sa balon. Dahil si Rachel ay isa ding pastol sa mga flocks, sa mga sheep, tupa ng kanyang ng kanyang ama. So, nung sila ay nagkita, nangyari nga na kahit siguro dahil yung custom naman ng ating mga ninuno ay yung mga babae ay nakatakip para na rin yung makikita natin sa ating mga kapatira mga Muslim. But kahit ganun pa man, kahit
siguro hindi lubusan nakikita ni Jacob yung kabuuang mukha ni Rachel. But I think dito niya na dahil yung ano ba, yung pintig ng puso. Wow, love story ito. So kasi sila ang unang nagkikita, hindi siguro sila ang unang nagkikita, pero sa pagkakataong ito, siniset siguro ng ating alahayam ang pagkakataong ito na sila ang unang magkikita ni Rachel. Rakil. Okay. sa ibang translation kung mababasa natin, lalo na kung sa Tagalog, Rakil. Okay. So kaya nga siya napaiyak, no, nung nayakap niya, na nahalikan niya ang kanyang pinsan. Pinsan buo ito. Baka sabihin niyo, pinsan tapos magkakagusto. Hindi, sa kapanahunan nila mga kapatid dito, kaya nga sinabi ng ating alahayam, you cannot intermarriage to another tribes. Okay? So bawal. Binabawalan sila ng alahayam. Bakit? Alam na natin kung bakit. Hindi na natin ito hindi na tayo bago sa mga sa istoryang yan or sa pangyayaring yan. So nung nagkita na nga sila ni Laban at nung tumira na si Jacob ng ilang araw, ilang linggo, isang buwan, doon na I really believe doon na mas nakikilala ni Jacob si Rachel, at doon na nabubuo yung dito yung pag-ibig na nadarama niya kay Rachel. Love story nga ito, no? But may matututunan tayo dito mga kapatid sa love story ni Jacob at ni Rachel at ni Leah. Love. May ito may love triangle. Mahirap ang may ka-love triangle tayo. By the way. So, in short mga kapatid, paikliin natin ang istorya. In short, nung sinabi na ni Laban na okay, babasahin na natin. Dito tayo sa Tagalog version. Verse 15 ng chapter 29. At sinabi ni Laban kay Jacob, sapagkat ikaw ay aking kapatid, at nararapat ka bang maglingkod sa akin ng walang bayad? Tinanong si Jacob. Sabihin mo sa akin kung ano ang magiging kaupahan nito o kabayaran nito. Sabi nga ni Laban, at may dalawang anak na babae si Laban, ang pangalan ng panganay ay Leah at ang pangalan ng bunso ay si Rachel. Hi mga Rachel dyan, mga magagandang Rachel. Okay. At ang mga mata ni Leah ay mapupungay. Ano kayang hindi ko lubos na unawaan yung mapupungay, yung siguro beautiful eyes. Datapwat si Rachel or Rakil ay maganda at kahali-hali na. Wow. Grabe din ang description kay Rachel. Ito na nga. At sinisinta ni Jacob si Rachel at kanyang sinabi, paglilingkuran kitang 7 taon dahil kay Rachel sa iyong anak na bunso. Ay, ito na mga kapatid. Dito na ano natin ang na love at first sight nga ito si Jacob kay Rachel.
At sabi niya kay Laban, oh, walay suhol-suhol. Walang bayad ang pagsisilbi ko sa iyo. That bagkos maglilingkod ako sa iyo ng 7 taon para sa iyong anak na bunso upang aking mapangasawa. Uso talaga noon pala hindi pala. Uso talaga noon mga kapatid yung yung paglilingkod sa ewan ko ano sa Tagalog dito tawag. Pero dito sa amin naaabutan ko pa yung mga ganun na kultura. So in short, ginagawa talaga natin at gawain at ito na ang isa sa mga custom natin, yung gawain natin bilang mga Hebrew, yung kung mag-aasawa ka, magsisilbi ka muna. Siguro na nangyayari, meron ding tawag dito, yung gawain dyan sa Luzon ng ganito. Dito sa amin tinatawag itong mga yagad. Kung Surigao nun, sa Surigao nun, pangalagad. So magtatrabaho ka kapag sinusuyo mo na, or kapag napag-usapan naman na aasawahin mo yung anak o ang babae na minamahal mo, sasabihin mo sa mga magulang na aasawahin ko ito, pero yun nga, magtatrabaho ka doon sa bahay ng mga magulang. Naabutan ko pa yung gawain yun. Alam niyo na yung mga yung mga kasintinyal ko dyan. Alam niyo yan. Okay, hindi na naabutan ng mga millennials ito ang gawain, yung ginawa ni Jacob. Okay, in short, sabi ni Laban, game. So ayun na nga, nagtatrabaho si Jacob na walang sweldo 7 taon para kay Laban. At kung naano pa natin mga kapatid, lumago ang farm ni Laban sa pangangalaga ni Jacob in 7 years. Okay? Lumago. Dami pang nangyayari mga kapatid na mababasa natin in proceeding chapters nito. Paano gumagawa si Jacob? Paano niya pinagsisilbihan si Laban na nagiging mas sasabihin na natin sa ating term ngayon na yumaman lalo si Laban. Okay, dumating na ang exciting moment. Okay, natapos na ang pagsisilbi ni Jacob ng 7 years dahil sa pag-ibig niya kay Rachel. Ito na, para lang Olympics, makakamit mo na ang gold medal. Para lang si Heidelin Diaz na nagsisikap. Masarap mga kapatid, namnamin ang tagumpay kapag pinaghihirapan. Okay, ito na. Nangyayari na nga na ibinigay na ni Laban ang reward ni Jacob. Nagkaroon ng selebrasyon, kasalan. Grabe ang kasalan noon pala mga kapatid, no?
1 week. Dito sa atin, ano lang, ilang oras lang. Gagastos ka ng ilang libo, ilang oras lang. Tapos yung mga bisita, pagsabihan kahit gaano kaganda yung ano mo, preparation mo, may hindi talaga masisiyahan, sasabihin pang hindi ako masyado nakakain doon kahit meron ng mga laptop. Laptop. yung lapad na Tupperware. Laptop. Mga Bisaya rin yung kasabutan na. Okay, sinsya na mga kapatid. It's a joke time. Pampagood vibes lang. Okay. So, kinagabihan, binigay ni Laban ang kanyang anak, ang reward doon kay Jacob. Ay si Jacob naman hindi na nakakilala dahil selebrasyon nga. Dahil sa excitement, tumungga ng red wine. Baka syuktong yun. Hindi. Dahil nga siguro sa excitement ni Jacob, medyo naparami ang kanyang inom dahil nga kasiyahan. At hindi niya namamalaya na ang kasiping pala niya ay hindi si Rachel. Kinaumagahanan niya, pagtingin niya, bakit? Sumigaw siguro si Jacob lumabas siguro sa tent. Sumigaw siya, bakit? Di ba? Okay. Meron tayong makukuha dito mga kapatid na pagtulunan. Listen. Kung bakit. So, yun. Kinukumpronta ni Jacob si Laban. Sabi ni Jacob, bakit si Leah ang ibinigay mo? Si Rachel ang pinagsisilbihan ko. Para kay Rachel ang pinagsisilbihan kong 7 taon. Bakit si Leah? Pero alam niyo mga kapatid, hindi naman dito nasasabi, no? Hindi naman dito naibahagi or nailathala. Siguro kung sa narinig ni Leah, kung nung narinig ni Leah yun, sakit siguro, no? Kaya mga babae dyan, sakit siguro marinig na sasabihin ng asawa mo, naging asawa mo na, para bang sinasabi, nagsisisi ako. But all things work together for good. Babalik na naman tayo dyan. So anong sagot ni Laban kay Jacob? Hindi. Wala, hindi kita niloko. Kumbaga, kung pagbibigyan natin ito ng ng konting tawag dito, paglalahat sa usapan, direkta ang pagkasabi dito. Sabi nga ni Jacob in verse 26 na, ni Laban na, hindi ko ginawa ang ganyan dito sa aming dako na ibinigay ang bunso bago ang panganay. Ayan na. Sabi ni Laban, kung sa ibang translation na nababasa ko ito, hindi kita niloko. Pagkos ang custom namin dito, ang gawain namin dito sa lugar na ito, hindi pwedeng unang mag-aasawa ang bunso kaysa panganay. Kaya iyon ang nangyayari. So, siguro nagtatalo pang dalawa. Sabi pa siguro sinasabi pa ni Jacob na, hindi. Bakit hindi mo sinabi sa akin? O siguro sinasabi din ni Laban, hindi ka nagtanong eh.
Di ba, di ba? May mga argumento sigurong nangyayari noon, pero ito ang ating makukuha, mga kapatid. Babalikan natin kung ano ang nagawa ni Jacob bago siya napunta sa lugar ni Laban. Ano ang rason bakit siya pinaalis ng kanyang ina na si Rebecca sa kanilang puder? Di ba? Ginawa din nila si Esau ng hindi maganda. Pinagtaksilan din nila si Esau. What has been will be done again. Diba? What you sow is what you reap. Dito natin makikita, mga kapatid, na kahit pinahintulutan ng Aba ang ganung pangyayari, he was blessed by Isaac. Bati ka nga, our alahayam is a just alahayam. Never nagiging unfair ang ating alahayam. Kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa, malaki ang posibilidad na mangyayari ito sa atin. Kaya nga, palagi nating tatandaan, mga kapatid, na kung kaya nga inulit at inulit ito ng ating Misaya, the living Torah. Meron bang binago ang ating Misaya sa pagdating niya? Di, wala. Ni-revise. Siguro merong revision na nangyayari, but ganun pa rin. Ganun pa rin ang point. Huwag mong gawin sa iyong kapwa ang hindi mo gustong gawin o mangyayari sa inyo. Ito ang nangyayari kay Jacob. Pinapadama ng ama na hindi maganda, hindi madali ang maloko. Hindi masarap sa feelings ang maloko. Ito na. What you sow is what you reap. Naani kaagad ni Jacob. For the past 7 years, nararamdaman niya ang nararamdaman ni Esau ng kanyang panganay na kapatid. Gaano kasakit? Gaano kasakit ang pagtaksilan ka? Gaano kasakit ang bakakan ka? Yung pagsisinungaling. So, but maybe this time Jacob realized that this is it. Bayad kasalanan po ito. Kaya doesn't matter, mga kapatid, kung gagawan tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Ang iisipin natin, kanya-kanyang bayad ng kasalanan. Bahala sila kung anong gagawin nila, kung saktan man tayo. Mahirap eh. Baka sasabihin nyo, ay brother, baka makapagsabi ka lang yan dahil hindi, nararanasan ko rin yan. Yung nararanasan ni Brother Rowie ngayon, nararanasan ko rin yan. Yung pagsabihan kang demonyo ka. Yung pagsasabihan kang materialistic ka. But ang isa sa natutunan ko sa isa nating elder, na the most powerful weapon is to remain silent.
Yun ang anong hindi ko siguro maipaliwanag ng husto ito, pero yung pananahimik daw ang mas pinaka maganda gawin. Ito daw ang powerful na pagtangis. Hindi na yung tawag dito. Hindi yung eye for an eye. Dahil 'di ba na ano yung mga kapatid na kapag ipaglaban natin, lalong-lalo na sa social media, pag sasagutin mo ang mga nambabati ko sa iyo, walang katapusang bangayan. But if you remain silent and paubaya mo sa sama ang lahat, madaling maghilom ang sugat, madaling mamamatay ang apoy. Yon. Kaya dito, ang pinakabuod na naliso natin dito, huwag mong gawin sa iba yung hindi mo gustong gawin o mangyayari sa iyo. Do not do unto others. Yan ang sinabi ng Misaya sa pagdating niya. Inulit lang niya ng pagpapaalala. Okay. So, nagkaayos ang dalawa. Ang tiyuhi na manugang, sinabi ni Jacob, hindi, magsisilbi ako ulit sa'yo para kay Rachel again. Ibibigay mo sa akin si Rachel. Sabi ni Laban, okay, it's okay. No worries. Rachel is yours. Another 7 years. Another 7 years. Pero sa pagkakataong ito mga kapatid, kung ang first 7 years is ang reward is nasa huli, dito naman in another 7 years, kinuha mo na ang reward. Yun ang maganda. Maganda pa rin ang resulta. Okay. So, pagkatapos ng 7 days sa custom nila, sa tawag dito, yung kanilang gawain sa marriage, 7 days o 1 week ang celebration. So pagkatapos noon, ibinigay ni Laban si Rachel. Reward muna bago gawa. Another. So ito mga kapatid, sa ibang topic na natin mapag-usapan ito about numbers. Dahil merong mga significance itong mga pangyayari, yung mga numero dito. Hindi ito palamuti sa istorya. 7 years na pagsisilbi, another 7 years, which is 14 years. May mga significance po ito. Pero hindi natin ito tatalakayin. Sa susunod tatalakay natin about the numbers. Okay. So ayan na nga. Another 7 years. But ito na naman ang senaryo na hindi dapat mangyayari. Boys, husbands, hindi ako nagsasabing mag-asawa kayo. Mag-asawa kayo ulit. Hindi what I mean. Mga magulang, dito na lang natin ilalapat ito sa mga magulang, baka ma-misinterpret pa tayo sa mga asawang lalaki. Sa nakikita natin sa istorya dito mga kapatid, hindi lingid sa kalaman naman ni Leah na ang gusto ni Jacob ay si Rachel. Kaya mas meron ngang unfair nga ang treatment ni Jacob dito, dahil napag-alaman natin dito sa istoryang ito na mas mahal nga ni Jacob si Rachel. Siguro mas inasikaso si Rachel, mas nilalambing si Rachel kay Leah. Mahirap din sa katayuan ni Leah, no? Pero sa kapanahon na natin ngayon. Pero may mga nangyaring ganito hanggang ngayon. Matitibay ang mga babaeng mga ganun. Okay. But ito
sa kanta pa ni Gary Valenciano, hindi natutulog ang Diyos. Di ba? Dahil hindi natutulog ang alahayam. Dahil bakit? Nakikita ng alahayam kung paano ni Jacob pinagsisilbihan si Rachel kay Leah. Paano ipinakita ni Jacob ang kanyang pagmamahal kay Rachel. So, siguro makikita ni Rachel. Ang sakit-sakit. Pero baka kumanta si Leah pala. Baka kumanta si Leah dito nung kinta. Bakit labis kitang mahal? Okay. But our alahayam so sa pighati na nararamdaman ni Leah. Kaya ang ginawa ng alahayam, dahil siya ay just, patas ng ating alahayam, ito rin ang pinakita ng alahayam kay Jacob at kay Rachel. Una niyang binuksan ang womb ni Leah at una siyang nanganak kay Rachel. Di ba? Pinawi ng ating alahayam o pinunaan ng ating alahayam ang tawag ito, kakulangan. Pinunan ng ating alahayam ang kakulangan ng atensyon. So, si Leah ang unang nanganak. So, si Reuben, si Simeon, at saka si apat anak. Si Reuben, si Simeon, sino pang ang isa? Si Levi. At ang pang-apat ay si Judah. May mga kahulugan ang bawat pangalan na nababasa natin dito sa talatang ito sa mga anak. Sa nagiging anak ni Leah kay Jacob. So kung mapapansin natin dito sa chapter 30, may paliwanag din ng ating mga kapatid ang continuation ng istoryang ito. So dito natin makikita mga kapatid ang pinakabuod na lesson dito. Huwag nating gagawin ang mga bagay-bagay na hindi natin gusto na mararanasan. At ang lesson na sinasabing, kung ano man ang iyong itinanim, ayun din ang iyong aani. Kung magtatanim ka ng pag-ibig, aani ka ng pag-ibig. Kung tatanim ka ng galit, aani ka ng puot. Kung magtatanim ka ng sama ng loob, aani ka ng kapigatian. So ito mga kapatid, sa araw na ito, ating pagtatantuhin na kailangan nating sundin talaga ang kalooban, ang kautusan ng ating alahayam. Torah is our guide. Dahil nandito na lahat ang dapat nating gawin para tayo'y isang mabuting anak, para tayo'y magiging mabuting anak ng ating alahayam. Failures sa atin na nandito pa tayo sa katawang lupang ito, hindi naman siguro natin maiiwasan. But in this process, palagi ko itong sinasabi, though we in this present situations of our lives, yes, hindi pa tayo perfect. We're not perfect today, but I really believe that we are in the process of perfection because Torah is our guide. Torah is our guidance. Shalom. So dito mga kapatid, nagtatapos ang ating kapagtatalakay sa chapter 29 ng
Genesis. Manalangin po tayo. Mapagmahal naming Alahayam, Abayahawa, maraming salamat sa araw na ito na amin na naman na pagbubulay-bulayan, na pagninilay-nilayan ang bahagi ng Torah. At maraming salamat, Ama, sa mga natututunan po namin ngayon. At panalangin ko, Aba, sa lahat ng mga nakikinig, nanonood, na ang iyong banal na espiritu ang siyang magbibigay ng mas lalo pang kaliwanagan. At panalangin ko sa iyo, Aba, na lahat ng aming matutunghayan, lahat ng aming matutuklasan sa iyong banal na kautusan, sa iyong banal na salita, ay aming may sasabuhay ito. Tulungan niyo po kami na magagawa namin ang iyong kalooban. Lukobin niyo po kami sa inyong banal na pag-ibig. Bigkisin niyo ang bawat isa sa amin. Sa aking mga kapatiran, kaming lahat, bigkisin niyo po kami sa inyong banal na pag-ibig. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkakamali upang kami po ay makapagbigay din sa kanila, sa mga gumagawa din ng pagkakamali sa amin. Ama, maraming salamat na sa araw-araw naming gawain, ikaw ang mapagbigyan ng kaluwalhatian. At ito'y pinapanalangin ko sa iyo, Aba. Dinadalangin sa banal mong pangalan, Abayahawa, sa pamamagitan din ng pangalan ng inyong bugtong anak, Misaya Yahawa Shai. Yeda. Shalom.